Alright mga kababayan, nandito na naman tayo at ating bigyan pansin, bigyan ng respetong tingnan ang mga pandaraya na ginagawa ng ating pamahalaan ngayon sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang mga kasamahan dyan sa pamumuno na kanyang vice sa kanyang kalukuhan na itong si Martin Ferdinand Romualdez, tinatawag nilang bunjing or malaking dambuhalang baby, or sa pinakasikat na kanyang bansag na Tambaloslos. Sino ba ang may kasalanan nito? Hindi naman nila masasabi na tayo ang may kasalanan nito dahil sila ang nasa posisyon ngayon. Walang ibang sisisihin kung di si Marcos Junior. Kung hindi si Marcos Junior, ituturo natin doon kay Martin Tambaloslos. Itong modus ng pandaraya sa flood control project. Hindi ito dapat flood control project. Flood was not control project. Hindi na control ang flood. Mas lalong lumala dahil mas mabuti pang walang control dahil wala pang nasasayang na pera. Dapat sana wala na lang tinatawag na flood control project. Wala na sanang ginawang ganyan kasi walang pondo. Kung walang pondo, baha. Pareho lang naman eh. Pinunduhan, may baha. Kung walang pondo, ibaha pa rin. Pareho lang. Buti na walang pondo para walang masayang na pera. Di ba? Mga kababayan. Ang napaka saklap pa nito, umaabuso itong mga construction contractor. Itong mga kontratista ng mga construction dahil wala eh. Walang dumidisiplina sa kanila. Dahil sila ay ang mga nakaupo ay dapat lang abusuhin dahil hindi ka huhulihin dahil sila ganun din, corrupt din sila. Panoorin natin. Ganito raw dinadaya ng mga contractor ang flood control projects. Isa to dun sa mga modus na ikinuwento sa akin ng isang source na humiling na panatilihin namin siyang anonymous, pero may ganito na rin na nireport si Senator Ping Lacson recently. So isa sa paraan ng flood control ay yung paggawa ng dike o yung pinapataas yung hangganan ng ilog on either side o yung riverbank para mapigilang umapaw yung tubig kapag malakas ang ulan. Ginagamitan niya ng tinatawag na steel sheets o sheet piles bilang reinforcement. Sabi ng source namin, nasa 9 to 12 meters ang standard na haba ng bawat piraso ng sheet pile, depende dun sa lalim ng body of water na gagawa ng pader. Sabi ng source namin at sabi rin ni Senator Lacson, minsan daw sa halip na 6 meters yung bahagi ng sheet pile na nakabaon dun sa riverbed, ginagawa ng contractor na 3 meters na lang. So imagine nyo na lang na itong mga popsicle stick na to ay yung steel sheets o sheet piles. Okay, so try natin this. Grabe no mga kababayan. Instead yung ano bang tawag dyan sa Tagalog, yung bakal na dapat i-barricade mo doon at para hindi mag-landslide yung lupa sa ilalim, dapat laliman kasi yun eh, laliman ng pag-usok doon para hindi madaling mawasak sa current ng tubig sa ilalim. Hindi yung makankan. Ano bang Tagalog dyan sa makankan? Hindi maagnas yung lupa doon sa tabi para hindi lumaki itong lumaki mas lalo itong sapa. Pero anong ginagawa ng mga kontratista? Instead, sample lang 12 meters, binawasan nila. So hindi na nila inuusok ng todo doon sa dapat na aabutan ng sheet na yon, yung bakal.
So nakatipid sila. Mm. At hindi yan basta-bastang mabulabog. Hindi yan basta-basta makikita ng mga magsusurvey niyan. Hindi basta-basta makikita sa mga mag-check up niyan pagkatapos kanilang matapos ng proyekto. Dahil sino man ang taong sisisi doon at huhukayin kung ano ba kalalim, ano ba ilang meters ba yung talagang ilang kanilang ginagawa. Malilin lang ang tao ngayon. Nakakatipid ang construction. Malaki ang kanilang kickback. Buti nga kung ganun lang. Kung sa bakal lang o pati simento. Instead 100 cement, 80 na lang. Ginamit pa nila. Mas lalong nakatipid sila ngayon. Paano yan? Madaling masisira. Mas maganda pa nga yan kasi may nakita. Yung ibang flood control project, wala. Ni katiting na poste na isang kabilya man lang, wala. Pero bilyon ang pundo. Sino ang may kasalanan? Gobyerno na naman. Alam nga naman si Vice President Sara, wala dito sa Pilipinas eh. Busy doon sa ating dating Pangulo. At kahit wala naman siya dito, pero patuloy pa rin nagtatrabaho ang kanyang opisina. Tapos, hindi talaga natin ma-blame si Vice President Sara. Di ba? Hindi naman siya ang presidente. Presidente naman ang talagang may say ng lahat ng ito. Visualize using these brownies as a model. So let's say, instead of 9 meters, they make it, for example, 7 meters. Nako, 7 meters na lang. Ayan. So let's cut that part. Okay. So, shorter siya, for example. Ayan. So, pantay sa taas. Pantay siya sa itaas, but sa ilalim, mas maiksi yung part na magsisink sa riverbed. Ilulubog nila. Yung sheet piles pa naman yung nagsisilbing pinaka-core ng structure. Siya yung nagde-determine ng stability. It's meant to prevent the collapse or yung pagguho ng structure, especially since matubig nga yung area. So as you can imagine, the resulting structure kapag dinaya yung lalim ng baon ng mga sheet piles, medyo questionable yung stability niya. So, paano Hindi na talaga baon na baon kasi binawasan nila ng taas yung bakal na yun. Yun kasi ang pundasyon para hindi kaagad maanod ang hindi mag-collapse ang structure. Di ba? Gusto talaga nilang magtipid kahit may ginansya na sila. Kahit may ano bang Tagalog sa ginansya? May profit na sila diyan sa kanilang kontrata. Gusto pa talaga nilang magkaroon ng malaking kickback, malaking cutting dyan sa pira. Tinipid talaga nila ang mga materyales kahit na bilyon ng kanilang kontrata dyan. Gustong mumayaman, gusto magpayaman. Ang masakit pa nito, sangkot ang ilang mga politiko dyan. Kickback pa doon sa Congress. Pagdating dito sa mga local, cut na naman. Pagdating dito sa mga construction, tinipid ang kanilang materyales, tinipid pa ang tauhan. Tapos pagdating pa doon sa mga construction workers, hindi tayo dito Pero karamihan kasi ng mga pangyayaring yan, di umano na pati na rin itong mga trabahante ng construction nagpapalipad ng mga sako-sakong simento. Hindi na tayo nagbintang pero usually ganyan talaga ang ating naririnig. Usually di umano. Di umano. Hindi nyo kami
blame kung ito ang aming, kasi nandito rin kami sa ibaba, alam namin ang kalakaran dyan. Usually yung mga trabahante na yan, dahil wala pang sweldo, marami ng utang, nagpaplano din na magbenta din sila ng kanilang, kung walang amo, walang nakatingin, walang foreman, binibenta rin ng mga bakal. Pati siminto. Kaya magkukulang na ngayon, sila na ngayon ang magbabudget ng kanilang paghahalo dyan sa buhangin. Kaya hindi na talagang ganun katibay ang mga ginagawa nilang structure. Nakakalusot. Yung mga road projects kasi o kaya mga building, madaling i-inspect yun kasi nandyan lang naman, di ba? Madali lang puntahan at kilatisin. Pero itong mga to ay nakalubog sa tubig at hindi lang sa tubig, dun pa sa riverbed, sa ilalim ng ilog. So far wala pa namang naka-figure out ng paraan para sisirin at halukayin yung mismong riverbed to inspect kung tama ba yung haba ng nakabaw na sheet pile. So imagine, tayong taong bayan, we're paying for 9 to 12 meters for every sheet pile, and then what we get is only, at best, 6 to 9 meters kung talagang minus 3 meters nga yan. To be clear, may iba pang paraan kung paano dinadaya ng mga unscrupulous contractors yung mga flood control project. Pero ito kasi yung paraan na shinare sa amin ng isang reliable source at saka corroborated din ni Senator Lacson. To name names kasi, kami mga reporter, kailangan namin makahanap ng mga sources who are willing to go on record. Ibig sabihin yung masasabi namin kung sino sila, anong pangalan nila, anong connection nila dun sa project, or kung anonymous man sila, dapat marami sila. Tapos kakalap din kami ng mga dokumento at iba pang ebidensya para makapaghain kami sa inyo ng kumpletos rekados na ulat. So yan muna for now. If you wish to support our work of investigative journalism, malaking bagay na kung i-download nyo yung aming app. Okay. Nandyan yung QR code. Okay, no? Tapos na ang kanyang pag-uulat sa atin. Maraming salamat sa inyo, mga kababayan na sa Rappler. At nakadagdag tayo ng pag-spread nitong mga balitang ito at mga impormasyon na ganito, na ganyan pala ang mga kalakaran dyan sa paggawa ng mga flood control was not control project. Flood was not control project talaga yan. Hindi na kukontrol no? So, yun lang ang ating balita at pagbibigay sa inyo ng ulat. At kung may masasabi kayo dito sa videong itong pandaraya ng mga kontratista, mag-comment kayo dyan sa ibaba. Please comment down below. Maraming salamat po.